Sa ngayong araw na ito talagang parang nabuo na maluwag na sandata na pwedeng sumabog anumang oras sa paligid ng Iran. At talagang halos handa na itong pasabugin. Matapos ang ilang linggo ng mga banta, ang Estados Unidos ay naghahanda na para sa labanan. At parang ilang oras na lamang ay pwede nang sumiklab ang ganap na digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika. Naliligalig na ang malupit na rehime ng Iran at sila ay nasa panic mode na. Samantala, ang pinakamalaking pagpapadala ng puwersa ng Amerika sa loob ng dekada ay nakalakin na. At handa nang umatake at talagang wala nang magagawa si Supreme Leader Ali Khamenei o ang kanyang mga alagad para pigilan ito. Tinatawag ng UK Defense Journal ang nakikita sa ngayon sa paligid ng Iran bilang isang napakalakas na pagbaha ng activity ng military ng US. Ang pinakamalaking build-up ng Amerika kahit saan mula pa ng Gulf War. Ang senior editor ng Defense Geek na tinutukoy lang bilang dyan ay nagbigay ng napakakumpletong balita sa kanyang X-account at ang mga numero ay talagang hindi matuwid sa normal. Noong February 16, inilipat na ng US ang dose-dose ng mga aerial asset papunta sa mga posisyon sa paligid ng Iran na kung saan pwedeng umatake. Maraming F-35 Lightning Jet ang lumilipad patungo sa gitnang silangan. Kasama rin dito ang ilang KC-135 Stratotanker, mga aerial refueling plane na nagpapatagal sa oras ng iba pang jet sa ere. Dagdag pa rito ang isa o dalawa ring E-3G Sentry na karaniwang ginagamit sa intelligence at reconnaissance. Sumunod na araw, mas marami pang F-16 Fighter Falcons ang dinala bilang bahagi ng build-up. Idinagdag din ng mga Sentry at mga Stratotanker, pati na ang halos isang dosenang KC-46A Pegasus refueling aircraft at humigit kumulang 6 na F-22A Raptors. Kapag pinagsama mo ito sa mga eroplano at carrier strike group na nakaposisyon malapit sa Iran, ang resulta ay isa sa mga pinakamalaking konsentrasyon ng kapangyarihan ng panghimpapawid na nagtipon laban sa Iran sa loob ng ilang araw. Ayon mismo sa CNN, ang mabilis na paglipat ng mga aerial asset ng US ay hindi biglaan. Bahagi ito ng mas malawak na paghahanda ng ilang linggo ng isinasagawa ng Amerika. Simula pa noong January 22, inilipat na ng US ang isang RC-135B reconnaissance aircraft sa isa nitong base sa Crete. Subalit bago ito makarating malapit sa Iran, kailangan pa nitong tawirin ng Mediterranean Sea, pati na ang airspace ng Syria at Iraq. Kasunod nito, isang F-15 Eagle, isang 18 Warthog attack aircraft, at isang EA-18G Growler electronic warfare jet ang inilipat sa Azraq Base sa Jordan. Samantala, isang P-8A Poseidon reconnaissance aircraft ang nakaposisyon na sa Bahrain at mayroon ding MQ-4C Triton unmanned aircraft sa United Arab Emirates. Sa Saudi Arabia naman mayroon ng nakahandang Poseidon, isang F-16, isang Sentry surveillance aircraft at isang E-11A back-end battlefield communication aircraft at lahat ay handa ng kumilos anumang oras. Ayon mismo kay military expert na si Preston Stewart, ito ang pinakamalaking build-up ng puwersang military ng US sa Middle East sa loob ng maraming dekada. Mas malaki pa ito kumpara sa kamakailang operasyon laban sa Venezuela o kahit sa mga strike noong nakaraang taon laban sa Iran sa ilalim ng Operation Midnight Hammer. Dagdag pa niya, hindi pa ito tapos. Patuloy pa rin talaga ang pagdagdag ng puwersa. Hindi pa humihinto ang build-up at ayon mismo sa kanya, wala siyang maalalang kaparehong sitwasyon maliban na lang noong unang bahagi ng 2000 nang inilunsad ng Amerika ang War on Terror kasama ang kaalyado nila sa NATO matapos ang mga pag-atake noong September 11, 2001 sa World Trade Center. Ngayon, may isa pang mahalagang bagay na tila kulang pa sa napakalaking deployment na ito. Pero bago natin talakayin yun, hindi pa natin napag-usapan ang aspeto ng hukbong dagat. Hindi lang mga eroplano ang ipinadala ng US sa paligid ng Iran. Sa katunayan, tila bumuo na rin sila ng isang naval blockade sa rehiyon ng Persian Gulf, isang posisyon na kung saan maaari silang magpakawala ng mas matinding kapangyarihan sa himpapawid laban sa rehime ng Iran anumang oras. Ayon mismo sa ulat ng BBC noong February 16, nakumpirmang naglalayag ng malapit sa Iran ang USS Abraham Lincoln, isang US aircraft carrier kasama ang buong carrier strike group nito. Kasama sa grupo ang 3 destroyer, bagamat ayon sa CNN, 4 na daw ang actual escort nito. Ang mismong carrier na ito ay mayroong dalang humigit kumulang 90 aircraft, kabilang na ang mas marami pang F-35 fighter jet. At hindi pa dyan nagtatapos. Ang USS Gerald R. Ford, isa pang aircraft carrier ng US, ay iniulat ng France 24 na nasa Atlantic Ocean noong February 19, papunta mula sa Caribbean patungo sa Middle East. Ibig sabihin sa loob lamang ng ilang araw, magkakaroon ng 2 carrier strike group sa paligid ng Iran. At bawat isa ay may sariling fleet ng mga fighter jet, surveillance aircraft at support planes. Kung titignan natin ang mas detalyadong breakdown ng CNN, ganito ang itsura ng naval presence ng Amerika sa rehiyon. Sa Northern Arabian Sea, naroon ang USS Abraham Lincoln na may kasamang mga destroyer. Sakay nito ang FA-18 Hornet jet, F-35C Lightning II, EA-18G Growlers at E-2 Hawkeye surveillance aircraft. Mayroon ding Seahawk helicopter ng US Navy. Sa Red Sea naman nagpapatrol ang USS Delbert D. Black, isa ring destroyer. Sa Persian Gulf mayroong 2 littoral combat ship,
At sa Strait of Hormuz, isang napakahalagang choke point sa pandaigdigang kalakalan ng langis, nagpadala ang US ng 2 destroyer at isa pang littoral combat ship. Samantala ang USS Gerald R. Ford ay magdadala pa ng 3 destroyer sa rehiyon, kasama ang sarili nitong fleet na FA-18 Super Hornet, E-2 Hawkeye, EA-18G Growler, at C-2A Greyhound cargo aircraft. At tulad ng Abraham Lincoln, mayroon ding itong Seahawk helicopters. Sa puntong ito, parang kulang na lamang ang salitang massive build-up. Hindi na ito simpleng pagpapakita lamang ng lakas o political posturing. Ang nakikita natin sa ngayon ay isang bansang tila seryosong naghahanda na para sa posibleng malaking labanan. Pero may isang mahalagang bagay na kapansin-pansing wala. Ayon mismo kay military analyst na si Preston Stewart, kung ikukumpara ito sa build-up noong 2003 bago ang Iraq War, may isang malinaw na pagkakaiba. Aniya, kung ikukumpara natin ito sa 2003, may isang mahalagang bagay na kulang, ang boots on the ground. Wala ang malalaking bilang ng US Marine at sundalo na kakailanganin para sa isang full-scale land invasion ng Iran. At tama siya. Walang malaking ground forces na nakaposisyon malapit sa Iran at hindi na ito nakakagulat. Kahit na patuloy ang palitan ng mga banta, matagal nang maingat ang Amerika pagdating sa possibility ng pagpapadala ng ground troop laban sa Iran. Dahil alam nila na ang isang digmaan sa lupa laban sa bansang yun ay maaaring maging napakahaba, magastos at talagang napakadelikado. Noong summer ng 2025, nang inilunsad ng Amerika ang Operation Midnight Hammer laban sa mga nuclear facility ng Iran, malinaw ang naging mensahe ng White House. Ayon kay US Vice President J.D. Vance noong panahong yun, ang laban ng Amerika ay laban sa nuclear program ng Iran, hindi laban sa mismong bansa. Dagdag pa niya, wala raw interes ang Estados Unidos na magpadala ng sundalo sa Iran. Sa halip, ginamit ang Operation Midnight Hammer para maglatag ng pundasyon sa mga nuclear negotiation na darating. At ang mga pag-uusap na yun ay nangyayari na ngayon. Ang direction ng mga negotiation na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit patuloy ang pag-iipon ng puwersang military ng US sa rehiyon. Ang posisyon ni Vance noong 2025 ay inulit din ni US Secretary State na si Mike Pompeo. Sa harap ng libo-libong Iranian na dumalo sa isang rally bilang suporta sa kanilang hangaring patalsikin ng Supreme Leader ng Iran, malinaw ang kanyang sinabi. Hindi magpapadala ang Amerika ng pera o sundalo sa loob mismo ng Iran. Ayon kay Pompeo, ang landas ng pagbabago ng Iran ay hindi nangangailangan ng paglalagay ng mga sundalo ng US sa lupa. Malinaw ang mensahe, walang ground invasion, pero ang tanong, mananatili ba yun? Dahil kung sakaling gumana ang unang strategy ng Amerika, ang pagwasak sa kakayahan ng Iran sa pamamagitan ng malawakang aerial blitz, maaaring humantong ito sa mas mahaba at mas magulong digmaan at doon maaaring magbago ang lahat. Samantala, hindi lamang ang Amerika ang naghahanda. Hindi rin nakupula ang Iran habang naghihintay. Ayon mismo sa ulat ng CNN, pinagtitibay na ngayon ng Iran ang kanilang mga facility bilang paghahanda sa inaasahang pag-atake mula sa himpapawid. Ilang nuclear facility ng bansa, kabilang na ang ilang tinarget noong Operation Midnight Hammer, ang pinalilibutan na ngayon ng makakapal na konkreto at lupa. Para silang nagtatayo ng mga pansariling shield laban sa mga bomba at missile ng Amerika. Halimbawa, ang Taligan 2 facility na matatagpuan na humigit mulang 18 miles timog silangan ng Tehran ay binalutan ng isang uri ng sarcophagus na gawa sa konkreto at tinabunan pa ng lupa. Ibig sabihin, mas magiging mahirap itong tamaan maliban na lang kung merong eksaktong coordinates ang Amerika. At posibleng ang kapal ng konkreto ay sapat para mapigilan ang karaniwang bunker busting bomb maliban na lang kung gagamitin ang pinakamalakas na armas ng arsenal ng US. Sa offensive side naman, ayon sa ulat ng The Wall Street Journal noong February 18, ipinapakalat na ng reme ng Iran ang kanilang mga puwersa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin nitong hati-hatiin ang decision-making authority upang manatiling operational ang kanilang military kahit patamaan ng Amerika ang ilan sa matataas na opisyal at commander. Samantala, ang naval unit ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ay nakadeploy na rin sa Strait of Hormuz, isang kritikal na ruta ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Ang tanong sa ngayon, may kakayahan ba ang IRGC na seryosong bantaan ng mga warship ng Amerika na nakaposisyon din sa naturang kipot? O ang lahat ng ito ay paghahanda lamang sa isang laban na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa buong Middle East? Idagdag pa rito ang tinatayang 2,000 ballistic missile na hawak ng Iran at malinaw na may sapat silang firepower para gawing panakot kung tuloy ang bumagsak ang nuclear talk. Subalit mayroong dalawang malaking problema ang Iran. Una, napakalaki ng firepower ng Estados Unidos. Pangalawa, tila nasa bingitan ng aktual na pag-atake ang Amerika. Kung mabilis nakikilos ang US, mababawasan ang oras na mayroon ng Iran para makapaghanda at ayon sa ilang ulat, posibleng yun nga ang mangyari. May mga chismis na ang kasalukuyang military build-up ay maaaring magtapos sa unang putok ng digmaan na kasing aga ng February 21. Ayon mismo sa CNN, na-brief na raw ang White House na maaaring handa na ang military ng Amerika na magsagawa ng strike ngayong weekend. Lalo na matapos ang mabilis na pagtitipon ng aerial at naval asset itong mga nakaraang araw.
Subalit sa huli, iisa lang talaga ang mayroong kapangyarihang magdesisyon kung may strike ba o wala. At ito ang presidente ng Amerika. At marami siyang kailangan timbangin bago niya ibigay ang go signal. Malaki ang magiging papel ng mga susunod na oras, lalo na ang magiging proseso ng patuloy na nuclear talk sa pagitan ng US at Iran. Noong February 17, mahigit 3 oras na nag-usap ang mga negotiator ng dalawang panig sa Geneva sa pamamagitan ng indirect talk, subalit sa ngayon, tila wala pang malinaw na resulta. Ayon mismo kay White House Press Secretary na si Caroline Leavitt, inaasahang magbibigay pa ng mas malinaw na detalye ang Iran tungkol sa kanilang posisyon sa mga susunod na mga linggo, pero maaaring hindi na yun sapat. Gayunpaman nilinaw ni Leavitt na hindi siya magtatakda ng deadline sa ngalan ng Pangulo at nananatiling diplomasya ang unang opsyon ni Trump pagdating sa possibility ng isang weekend strike. Sa madaling salita, handa na ang military ng US pero maaaring hindi pa handa ang Pangulo. Samantala, tila naniniwala ang Iran na may mas oras pa sila para plansyahin ng isang nuclear deal kaysa sa ipinapahiwatig ng ilang ulat. Noong February 17, iniulat mismo ng BBC na sinabi ng Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi na ang Geneva Talk ay nakapaglatag pa ng guideline principle na maaaring magsilbing pundasyon para maresolba ang mga isyong pumipigil sa nuclear deal. Gayunpaman, inamin din niya na marami pang kailangang pagtrabahuan kahit pa mayroong konting progress na nagawa. Sa ngayon ang tunay na tanong ay ito. Naniniwala ba ang Amerika na sapat na ang mga nangyaring pag-uusap para masabing seryoso ang Iran pagdating sa isang kasunduang katanggap-tanggap sa US? O ang lahat ba ng ito ay isa lamang pahinga bago tuluyang pumutok ang isang digmaan na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa buong mundo? Sa ngayon talaga posible ring taktika lamang ang ginagawa ng Iran. Maaaring sinusubukan nilang pahabain ang usapan para bumili ng mas maraming oras. At sa ngayon, ang oras ay parang ginto para sa Iran. Bawat araw na lumilipas sa isang araw na maaari nilang gamitin para patibayin ang kanilang mga facility, ilipat ang mga armas at ihanda ang kanilang depensa. Ayon mismo kay military analyst at sa Preston Stewart, malamang iniisip na ng Amerika na hindi umuusad ang nuclear talk. Aniya, ang pinakahuling narinig natin ay nagkasundo na ang dalawang panig na ipagpatuloy ang pag-uusap. Pero sa diplomatic language, kadalasan ang ibig sabihin niyan ay wala pang progreso, subukan ulit sa susunod. Dagdag pa niya, kung titignan ng listahan ng mga hinihingi ng Estados Unidos at ng mga bagay na ayaw pag-usapan ng Iran, mahirap makita kung saan papasok ang tunay na kompromiso. Kung tama si Stewart, ang napakalaking military build-up na nakapalibot ngayon sa Iran ay maaring maging panimulang yugto ng isang ganap na digmaan. Kung mangyayari man ito ngayong weekend o hindi, nakasalalay yun sa isang mahalagang bagay na nabanggit natin kanina. Alam ng Amerika na mayroong silang sapat na firepower para magdulot ng seryosong pinsala sa Iran. Pero para kay President Donald Trump, hindi ganoon kasimple ang desisyon. Kailangan niyang timbangin ng possibility na ang inaasahang mabilis na pagkawasak ng reme ng Iran ay maaaring mauwi sa isang mahabang digmaan. Isang digmaang maaaring magliyab sa buong Middle East. Ayon kay Stewart, tila sinusubukan pa rin ng Amerika na tukuyin kung ano talaga ang kanilang endgame. Gusto ba nila talagang maituloy lamang ang nuclear deal? O layunin nilang tuluyang wakasan ng reme ni Khamenei at isulong ang malawakang pagbabago sa Iran na ipinaglaban ng mahigit 36,500 protesters na nakitil sa mga nagdaang taon? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay magbibigay direksyon sa magiging desisyon ni Trump. Bago gumawa ng hakbang ang Amerika, kailangan muna nitong timbangin ng lahat ang mga benepisyo at mga pangarib ng pagsisimula ng digmaan. Kung magdesisyon ng US na umatake, ang maaaring mangyari ngayong weekend ay simula pa lamang ng isang mas malawak na kampanya, isang operasyong tatagal ang ilang linggo na layuning pahinain at tuluyang pilayin ng reme ng Iran. At yan mismo ay ayon sa mga source na nakausap ng The Times of Israel. May ilang pang source na nagsabi na mahigit 90% chance na makakita tayo ng kinetic action o aktual na paggamit ng puwersang military sa loob ng mga susunod na mga linggo. At kung mangyari yun, may isang malinaw na pro para kay Trump, hindi mag-iisa ang Amerika. Ayon mismo sa Al Jazeera, malinaw ang posisyon ng Israeli Prime Minister Netanyahu. Nakahanay siya sa Amerika sa estratehiyang tinatawag niyang maximum pressure laban sa Iran. Pinaniniwalaan ding sinabi ni Netanyahu kay Trump na anumang nuclear deal na pipirmahan ay magiging walang saysay. At ang ibig sabihin, handa ang Israel na lumaban at posibleng mas agresibo pa kaysa sa Amerika. Para sa US, mahalaga ang suporta ng isang matatag na kaalyado, hindi nila kailangang akuin mag-isa ang lahat. Ayon naman sa isang artikulo ng The Atlantic Council noong February 15, may iba pang dahilan kung bakit maaaring piliin ni Trump na gamitin ng lakas militar. Isa sa mga pinakamahalaga, sinasabing nasa pinakamahina nitong estado ang reme ni Khamenei kumpara sa mga nakaraang dekada. Kung totoo ang mga bagay na ito, maaaring ito na ang pinakamagandang pagkakataon ng Amerika na magdulot ng pagbabago sa Iran. Isang pagkakataong hindi pa nila nasaksiyan mula pa noong 1979 Iranian Revolution. Pero gaano kalaki ang bigat ng rason na ito para kay Trump? Mas seryoso ba siya sa pagpapatalsik sa kasalukuyang remen
O mas priority niya na maitulak lamang ang isang nuclear deal hanggang sa finish line? Sa ngayon talaga meron pang isang aspeto, ang moral argument. Ang maraas na crackdown ng Yemen sa mga protestor na ikinasawi ng libu-libong Iranian ay nagbibigay sa ila ng paniniwala na may moral na obligasyon ng Amerika na kumilos. At ayon pa rin sa Atlantic Council, may isa pang dahilan kung bakit maaaring umatake ang US at ito ang credibility. Kung matapos ang napakalaking military build-up na ito at walang mangyaring resulta mula sa nuclear talk, maaaring masira ang imahe ng Amerika bilang isang bansang seryoso sa mga banta na ito. Sa madaling salita, kung mag-ipon ka ng ganoong kalaking puwersa at wala kang gawin, ano ang magiging epekto nito sa iyong reputasyon sa mundo? At diyan nagiging mas komplikado ang lahat. Ang isa pa sa mga nakikitang advantage kung sakaling maganap ang regime change sa Iran ay ang napakalaking energy reserves na bansa. Kung mabubuksan ng Iran sa Western market matapos mapatalsik ang kasalukuyang pamahalaan, maaari itong magbago ng dynamics ng pandaigdigang merkado ng langis at gas. Para sa Amerika, hindi lang itong usapin ng security, kundi pati ekonomiya at impluensya. Dagdag pa rito kung papasok ang US sa digmaan at magtatagumpay, magkakaroon ito ng mas malawak na position sa Middle East. Magkakaroon sila ng skin in the game, direktang impluensya sa direksyon ng reyon. At syempre, kung tuluyang mabuwag ang regime ni Khamenei, maaring matapos na rin ang matagal ng issue ng nuclear weapon program ng Iran. Sa unang tingin, talagang tila napakaraming positibong dahilan para piliin ng Amerika ang digmaan. At maaaring sapat nga ang mga yun, pero hindi lahat ay kumbinsido. May ilang eksperto at publication ang nagbabala na may kaakibat na seryosong pangarib ang plano na ito. Ayon sa The National Interest, kung mabigo ang Amerika na makamit ang mabilis at malino na tagumpay gamit ng kanilang aerial at naval superiority, maaring mauwi ito sa mas mahabang digmaan, isang digmaang maaring lumala at tuluyang mawala sa kontrol ng US. May kakayahan ng Iran na pahabain ng laban. Lalo na kung gagamit ito ng tinatawag na asymmetric strategy, paggamit ng mga drone, dispersed missile system, at pagtatago sa ilalim ng pinatibay na facility upang mabawasan ang pinsala mula sa American bombardment. Kung ang layunin ng US ay simpleng gamitin ng lakas militar para pilitin ang Iran sa isang kasunduan, maaaring gumana yun. Pero kung ang tunay na target ay regime change, ang tuluyang pagpapatalsik sa pamahalaan, magiging mas komplikado ang lahat. Dahil ang pagpapalit ng Yemen ay hindi lang laban sa impapawid, ito ay laban sa lupa. At sa kasaysayan, ang ganitong uri ng digmaan ay bihirang maging mabilis at talagang halos hindi kailanman simple. Mahalagang punto ito, kung mararamdaman ng mga lider ng Iran na ang tunay na layunin ng Washington ay ang tuluyang pagpapatalsik sa kanilang Yemen, malaki ang possibility na hindi nila ito ituring bilang isang limitadong sagupaan. Hindi ito magiging simpleng palitan lamang ng suntok, ito ay magiging laban para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa The National Interest, kung yun ang conclusion ng Iran, lalaban ng Iran ng buong lakas, hindi lang maghihintay matapos ang unang bugso ng atake bago gumanti. Mas magiging agresibo sila sa depensa at opensiba. At kapag nangyari yun, mas mahaba ang digmaan, mas magiging magastos at talagang mas magiging mapaminsala. Ang mga bagay na ito ay alam ng ibang bansa sa reyon. Ayon sa Iranian International, ang mga bansang tulad ng Oman, Qatar, Egypt, Saudi Arabia at Turkey ay nagtutulak ngayon ng diplomasya. Lahat sila ay nagbabala laban sa paglala ng tensyon dahil alam nila na kapag sumabog ito, buong Middle East ang maaaring madamay. At talagang hindi lamang reyon ang nakataya. Kailangan ding isaalang-alang ng Pangulo ng Amerika kung ano ang magiging epekto ng escalation ng Amerika mismo at sa approval rating sa kanyang administration. Ang magpadala ng fighter jet at pagkawala ng mga missile, iyon ay isang bagay. Pero ang maipit sa isang malawakang digmaan na maaaring magpilit ng pag-deploy ng ground troop kahit ayaw niya, ibang usapan na yun. Ang malino ng mga pangarib na ito ang posibleng dahilan kung bakit hindi patuloy ang pumipindot si Trump sa go. Sa ngayon, tila lampas na ang Amerika sa simpleng pagpapakita ng lakas. Pero hindi pa nito tinatawid ang linya patungo sa ganap na digmaan. Maaring magbunga ang nuclear talks at muling bumaba ang tensyon, pero kung hindi, maaring maranasan ng Iran ang buong bigat ng Trump administration, lalo na kung maramdaman ng White House na pinapaikot lamang sila sa usapan. Sa senaryo na yon, talagang handa na ang US na umatake. Pero ang tanong, babagsak ba ang Iran sa ilalim ng pressure? O nagkaroon ba ito ng sapat na oras upang gawing mas mahaba at mas mapanirang digmaan ang maaring nagsimula bilang mabilis na sagupaan? Sa ngayon talaga mayroon ding isa pang leader na masusing nagmamasid sa lahat ng ito at ito ay si Vladimir Putin ng Russia. Alam ni Putin kung babagsak ang regime ni Khamenei, mawawala sa Russia ang isa sa mga pinakamahalaga nitong kaalyado sa Middle East. At ang pagkawala ng Iran ay maaaring magpahina hindi lamang sa impluensya ng Moscow sa reyon, kundi pati sa sariling katatagan ng regime ni Putin. Sa huli ang mga susunod na araw ang magpapasya kung ang mundo ay papasok sa isa na namang malawakang digmaan o kung mananaig pa rin ang diplomasya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe sa aming channel para sa mas malalim at walang kinikilingang pagsuri sa mga kaganapan sa mundo ng digmaan at geopolitics. Dahil minsan,
Ang mga desisyong ginagawa sa likod ng saradong pinto ang siyang umuhubog sa kasaysayan ng buong mundo.